So, hello guys! Welcome po sa part 2 ng ating cross stitch beginner's guide. So, sa mga gusto pong manood nito pero hindi pa po nakakapanood ng part 1, ina-advise ko po na manood po kayo ng part 1 para makarelate kayo sa gagawin natin dito sa part 2. So, dito sa part 2 is i-discuss natin kung paano ba sisimulan ang cross stitching. So, ang plano ko is ipapakita muna sa inyo. Una nating gagawin is itong nandito sa bubong ng ating bahay. So, dito sa pattern, uumpisahan natin itong part na ito. So, kung makikita nyo is kulay red ito. So, kung hindi kayo magiging sigurado kung ano nga bang kulay ang dapat mong gamitin at hindi mo rin maintindihan itong mga code dito, meron naman tayo dito sa papel na binigay is meron din siyang mga code or mga symbols na nandito. So, titingnan mo lang itong dito. So, ito yung bubong ng ating bahay. Kung mapapansin mo dito is ito yung part na to. So, titingnan mo dito ngayon. Kung makikita mo, may mga guhit-guhit na dito, diba? So, makikita mo rin dito, may guhit-guhit din dito sa papel na to. So, malalaman mo na itong symbol dito is para sa symbol na letter Z. Itong malaking Z dito. So, paano natin nalaman? So, makikita mo dito ilang red ba ito. So, 1, 2, 3. Makikita mo na tatlo ito. So, makikita mo rin dito, may tatlong Z dito sa ilalim ng ating bubong. At kung makikita nyo rin dito sa bahay na picture natin is color brown yung bubong natin. So, i-check natin ngayon kung tama ba yung symbol na ating nabasa. So, base dito sa atin, hahanapin ngayon natin dito yung symbol na letter Z. So, mag-uumpisa tayo dito, hanapin ang letter Z na symbol. So, wala dito. Next is sa kabilang papel naman tayo. Okay. So, titingnan natin kung meron bang letter Z dito. So, dito sa symbol ng full stitch, makikita natin yung symbol na letter Z. So, this means na ito yung gagamitin natin na thread para sa bubong ng ating bahay. So, hahanapin natin ngayon yung letter Z. Ang katumbas na number is 34. So, sa ating thread, hahanapin natin ngayon yung 34 dito. So, ito. At kung makikita nyo, yung 34, okay. So, yung 34 dito is color brown siya. At, masasabi natin na color brown nga yung ating kailangan na color since brown yung nasa picture na bubong ng ating bahay. So, umpisahan natin. So, meron ako dito. Ito yung needle. Ito kasi yung kadalasan kong ginagamit para mas mapadali yung pagpasok ko ng thread sa ating needle or ng ating sinulid. So, tatanggalin natin ngayon yung number 34. Kukuha tayo ng isa dito. So, ako kasi is nagtanggal na ako dati. So, ito yung 34 na thread. Kulay brown siya. So, sabi ko dun sa part 1, ang thread natin is nahahati siya ng 6 na parts or 6 na strands. At dito, sa pattern natin, gagamit tayo ng 2 strands. So, kukunin lang natin ang 2 strands ng ating thread. So, gaganyan mo lang siya para mahiwala yung dalawa. So, ayan mo lang na magbuhol-buhol na lang muna yan. So, ayan. Natanggal na natin yung dalawa. Itabi lang natin itong natira natin para syempre may gamitin pa tayo sa susunod. So, ito muna ang gamitin natin. So, kung mapapansin nyo, dalawa yung strands na kinuha ko. Kasi, 14 count thread itong pattern. So, kailangan is dalawa ang gamitin nating thread. So, para hindi kayo mahirapan na ipasok itong sinulid natin dito sa ating needle is gagamit tayo nito
So, kasi kung wala ito, syempre mahihirapan kang maglagay dito. So, ipapasok lang natin ito dito. At hihilain lang natin itong sinulid. Papasok. Okay. So, ayan na. So, naipasok na natin yung thread sa ating needle. So, next naman is uumpisahan natin mag cross stitch. So, sabi ko nga, dito natin uumpisahan ang ating gagawing cross stitch. So, una, dapat is sa likod manggaling ang ating cross stitch. Pero paano mo nga ba malalaman kung saan may papasok ang needle mo? So, gagawa muna ako ng sign ko. So, ano ang umpisahan ko dito? Tingnan natin sa picture. So, titingnan natin ngayon dun sa bahay kung ano ang umpisa ng letter Z natin. So, dito tayo mag-i-start. So, dito. Una dito sa letter D. So, dito tayo sa letter Z mag-i-start. So, titingnan natin dito. Dito sa letter D, ito yung isang letter D. So, kung mapapansin nyo, be careful lang kung saan mag-i-start. Okay? Ito kasi ibang kulay na ito. So, dito tayo mag-i-start. Kasi tatlo lang yung letter Z natin dito. Tapos, ang next na niya is ibang kulay na, which is letter D. So, from here, ibang kulay na ito. So, count 1, 2, 3. So, ito yung tatlong letter Z natin sa ibaba. So, gagawa ako dito ng sign ko na dito ko ilulusat mamaya yung needle. So, ito, babaliktarin natin para alam natin kung saan natin ilalagay. Sa paggawa naman ng knot or ng buhol, depende na yun sa inyo kung paano nyo ilalagay ang buhol dito. Ako kasi usually na ginagawa ko is sinesecure ko lang talaga na hindi masisira yung or hindi matatastas yung knot na gagawin. So, ang ginagawa ko lang is itinatahi ko muna siya dito. Yan, ini-insert ko siya dyan. Okay, so, mag-iiwan lang ako dyan kasi tatahiin ko rin siya mamaya dyan para lang ma-secure yung ating tali. Paggawa nito, make sure lang na hindi rin tumatagos yung needle dito para hindi siya pangit tingnan pag nag-start na tayo ng cross stitching. So, yung ihawakan mo lang, isinesecure mo dun. Okay, so nakagawa ko ng thread. So, dito ako mag-start sa likod. Yung binutasan ko kanina is ito yun. Ito yung binutasan ko. So, titingnan ko ngayon kung tama ba yung papasukan ng needle ko. Okay. So, 1, 2, 3. So, tama naman. So, hihilain ko lang ganyan. Kung ayaw nyo naman ng mahabang thread na ginagamit, pwede nyong putulin muna yung thread. Ako kasi is ayaw ko yung lagi akong gumagawa ng buhol sa likod. So, ginagawa ko lang is tinatyaga ko na lang na hilain itong pagkahaba-habang thread dito. Okay, so para sa ating full stitch is gagawin lang natin dito, dito tayo unang pumasok. Dito sa next na butas niya, dito natin ipapasok yung needle. Okay, so hihilain lang natin siya sa baba. Okay, so next is dito naman. So, ito, ang next na papasukan ko is dito siya. Kung saan tatapat, dito yung pinasukan, itatapat ko lang siya sa kabila niya. Tingnan mo kung tama. Okay, so ganyan. So, yung ganitong stitch is tinatawag nating half stitch. So, kapag ilalagay mo na siya dito, pag ibabalik mo, parang gagawa ka lang ng square, ito ang tinatawag nating full stitch. So, itong una, ito na yung unang letter Z natin sa ating picture. So, ito na yung unang letter Z natin. Next is,
yung dalawang letter Z sa tabi niya. So, dalawang kulay red dito. So, isa, dalawa. So, next naman is, doon ulit natin ipapasok sa likod. Tabi lang din niya dito. Tingnan natin kung tama ba yung pinasukan. Okay, so ito. Yan. Tapos, para hindi kayo mahirapan, is niro-roll ko kasi minsan itong ganito. Yan, para dalawang beses ko na lang siyang. Okay, so parang nagtatahi na lang din ako. So, para konti lang yung hawakan mo is dito, tsaka yan, tapat lang. Okay. So, ganyan. Isa, ito yung nauna, tapos dalawang Z yung kailangan natin. So, dalawa yung gagawin natin. So, ito ang half stitch na tinatawag. And then, ibabalik lang natin para maging full stitch na siya. Okay. So, next na naman is dito tayo sa kabila. So, make sure lang na tama yung pinapasukan niyang boot. So, next is dito tayo sa pangatlong letter Z. Okay. So, same na colors lang din ang papasukan dapat nitong thread natin. So, ito, isa, dalawa, tatlo. So, ganun lang din ang gagawin natin. Isa, dalawa, tatlo. Okay. So, continuous lang po yung gagawin natin. Tapat-tapat lang po ng butas ang gagamitin natin or papasukan ng ating thread. So, dito, ayan. Ganun lang po. And then, minsan kasi nagbubuhol-buhol din yung thread natin. So, kailangang tiyagain lang po natin na ayusin ang ating thread. So, next natin is dito na sa next. So, hindi ito mapasok. Okay. So, ito, ibang kulay po ito ha. So, kung hindi kayo sure kung kakulay ba nito or hindi, is titingin tayo sa papel. So, ito yun. Tatlo na yung Z na nakulayan natin. So, ito, yung next sa kanya is yung tatlong Z na. So, sandali lang. Is para makita nyo. So, i-zoom lang natin para lang makita nyo ng clear. Hanapan natin ng tamang Ay, what's wrong? Camera, makisama ka naman. Okay. So, makikita nyo, tatlong Z na yung nakulayan natin dito. So, next natin is letter D siya. So, ibang symbol to. So, sa next tayo is itong taas ng letter D. So, aakyat tayo 1, 2, 3. So, tatlong letter Z na malalaki. So, akyat tayo ng isa. So, hindi pa pala natin. Yan. So, i-end natin dito yung thread natin. Tapos, dito tayo sa next na color. Okay. So, tingnan nyo, may pumasok na thread. So, tatanggalin lang natin yun dito. Yan. Para maging maayos na tingnan yung ating pattern. O, yung ating outcome. Okay. So, malaki kasi masyado ito kaya hindi ko mahawakan ng mabuti. So, uulit-ulitin lang naman natin yung gagawin natin. So, ito yung sinasabi ko na sumasabit-sabit, nagkakanda buhol-buhol. So, kailangan lang nating maging matyaga. Yan.
So, ganito lang din at ganito yung gagawin natin hanggang sa matapos natin yung kulay red. So, susundan mo lang itong kulay na to. So, dito naman, ito yung huli natin, yung dulo natin. Yan. Kung makikita nyo is, magiging dulo ito kasi ito may isang sumingit dito. Isa ba? Or dalawa? So, tingnan natin kung ano yung mga kulay na nandito. So, since hindi tayo sure, so, titingnan natin dito ngayon sa ating pattern. So, approximate dalawa. Hindi lang pala dalawa. So, meron tayo dito 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. So, dito tayo. So, meron tayo. Lahat ito is letter D. Two, 3, 4, 5. Pang 5 pala. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, dito, dalawa ang lalampasan natin. Kasi dito is, itong dalawa dito is, iba na yung kulay niya. So, letter D na maliit ito. So, ilalagpasan natin. Ang gagawin natin, papasukin natin itong isa. And then, next na pagpapasukan natin ng ating karayom or needle is dito na. So, hahanapin lang natin yung butas nun dito sa likod. So, 1, 2. So, dito tayo. Okay. So, kung makikita nyo, nilampasan natin yung dalawa dito kasi iba yung symbol niya. And then, next is, ganun lang din. So, ito na yung pinakadulo niya talaga na kulay. Ayan. Babalik lang tayo ulit. So, ulit-ulitin lang natin yung process hanggang sa matapos natin itong kulay na to. Ang symbol na yung nandito. Kung hindi naman kayo sure kung anong symbol ito, make sure lang natitingin kayo dito sa papel. Tapos, dito sa mga nakalagay na numbers at symbol. So, ulitin ko, itong symbol na ito, makikita mo siya dito sa papel. Ito ang mag-i-indicate kung anong kulay ba dapat ang gagamitin mong thread para gawin yung pattern. Tapos, kung nakita mo, halimbawa itong malaking letter D, make sure lang na alerto kayo kasi may nakita ako kanina na maliit din na letter D. Saan naman yun? Dito. So, may maliit na letter D at meron din tayong malaking letter D. So, magkaiba po yung kulay na gagamitin natin. So, makikita naman natin dito malaking letter D at saka maliit na letter D. So, magkaiba po yan. Iba yung kulay nila. So, make sure lang na maging alert kayo sa symbol na gagamitin ninyo. Kasi magkaibang, halimbawa itong letter D na ito is number 14 siya. So, kung letter D, number 14, malaki, ito yung kulay na gagamitin mo. Ito naman, maliit na letter D is 38. So, pag nagkamali kayo, maiiba na yung itsura ng magiging outcome ng pattern ninyo. So, kailangan is maging alert kayo sa gagamitin nyong symbol. Okay, so next na video natin is ipapakita natin hanggang sa matapos na o kapag natapos na natin kulayan itong unang pattern na napili natin. So, mag-subscribe lang kayo sa ating channel para ma-notify kayo sa anumang update na ating gagawin. Thank you!